Sa gitna ng pagkwestiyon sa 2026 national budget, bubuo ng Joint Oversight Team ang Senado at Kamara para tiyaking magagamit sa tama ang pondo sa mga proyekto ng gobyerno. Nakukulangan naman ng ilang business group sa binito ni Pangulong Bongbong Marcos na 92.5 billion pesos na unprogrammed appropriations. Dapat daw mas agresibo ang naging hakbang ng Pangulo. May unang balita si Ian Cruz. Matapos i-veto ni Pangulong Bongbong Marcos ang 92.5 billion pesos na halaga ng unprogrammed appropriations o UA, 150.9 billion pesos ang natira sa ilalim ng UA sa 2026 national budget. Pinakamababa raw yan mula noong 2019 ayon sa Budget Department. Sa 150 billion pesos na yan, kukunin ang obligasyon ng gobyerno sa mga foreign assisted project. Kabilang ang ilang nagpapatuloy na flood control project. Para naman doon sa flood control projects for 2026, wala pong nakalaan na budget para sa bagong flood control programa sa 2026. So ang tanging puntong may kaugnayan lang po sa flood control ay para lamang doon sa ongoing foreign assisted projects po ng DPWH. So ibig sabihin, may mga proyektong sinimulan na at may umihiran ng loan agreement. Pero nakukulangan ng ilang business group sa pagvito ng Pangulo. Ayon sa Makati Business Club, dapat naging mas agresibo ang Pangulo sa unprogrammed appropriations na nila'y questionable sa konstitusyon. Pwede raw kasing pagmulan ito ng discretionary disbursement kung saan politiko lang ang magdedesisyon kung paano gagamitin. Marami raw dito ay social welfare program na maituturing na soft pork. Sabi ng DBM, may mga kondisyon naman para mapondohan ang mga proyekto sa ilalim ng UA. Una riyan ay kung may makolekt ng dagdag pondo o excess revenue ang gobyerno. Mayroon tayong mga panuntunan kung paano natin siya ni-release yung ating program appropriation. Katulad ng ating pagbabalangkas nung tayo ay nag-prepare ng budget, meron tayong mga konsiderasyon. Una sa lahat, naka-align dapat po yan sa Administration's Development Program. Si Presidential Sister Senadora Amy Marcos, pinunto naman ang umano'y pagbabawas sa mga pondo para sa ilang proyekto tulad ng pondo para sa Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway, habang nadagdagan ng pondo para sa kontrobersyal na programa gaya ng Tupad, AIX at iba pa. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuhang panig ng Malacanang. Sinagot naman ng palasyo ang sinabi ni Caloocan Representative Edgar Erice na balak niyang questionin ng UA sa Korte Suprema. May karapatan po sila na dumulog sa Korte Suprema at tanungin kung unconstitutional ang parte na to ng 2026 national budget. Confident po sila na ang ginawa po ngayon na budget ay ang pinakamalinis, pinakamaayos, at ito'y para sa taong bayan. Dismayado naman ang budget watchdog na Social Watch Philippines dahil hindi na-veto ang mga item sa budget na sa tingin nila ay questionable. 319 billion pesos na halaga ng mala pork barrel umano na pondo at questionableng programmed allocations ang kanilang iminungkahing i-veto. Kabilang ang mga proyekto sa ilalim ng DPWH, DA, farm to market roads at iba pa. Pero di raw sila pinakinggan. Dagdag pa rito ang 138 billion pesos na ayuda funds. Sa tingin namin, pork barrel free. Dahil hindi naman pwede makialam ang legislator pagdating ng executing the budget at purely executive function na yan pagdating ng execution of the budget. Para higit na matutukan ang pagpapatupad ng mga proyekto, ayon kay Senate Finance Committee Chairperson Senator Sherwin Gatchalian, babalangkasin sa unang pagkakataon ng Senado at Kamara ang isang Joint Congressional Oversight Team on Public Expenditures. Kasunod ito ng kontrobersya sa ghost at substandard flood control projects. Maraming gustong tutukan si Gatchalian na magpapaganda umano sa pagbusisi nila ng budget proposals. For example, underspending ng mga agencies, foreign assisted projects, some projects na kailangan natin i-drill down pa, like for example, yung pagpapagawa ng hospitals dahil over capacity na yung mga hospitals natin. So yung mga ganitong bagay para pagdating ng budget, hindi lang isang araw, isang agency, alam mo na yung konteksto o alam mo na yung context nung pag-uusapan nyo during the budget briefings.
Kasama sa mga gagawin nila, mag-ocular inspection sa mga proyekto. Kakausapin ni Gatchalian ang counterpart niya sa Kamara para sa pagbuo ng Joint Oversight Team. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News.